lahat. Isang panibagong episode na naman po ang ating tatahakin, isang diskursong napakamahalagang usapin sa ating bansa. Dahil itong June 12, ginita po natin ang ika-127th year na Independence Day ng ating bansa. Isang napakamahalagang selebrasyon na dapat ating isipin, balikan na bilang Pilipino. At itong araw po ito, ngayong Sabado po na ito, ating tatalakayin ang Philippine Independence Day. Pero bago ang lahat, nais natin balikan ang naging episode natin nitong Sabado kung saan ating tinalakay ang isang napakamahalagang selebrasyon din ngayong Hunyo kung saan ang Pride Month ang ating napag-usapan. Nagkaroon tayo ng iba't ibang insight, nakarinig tayo ng iba't ibang kwento, nagbahagi tayo ng iba't ibang salaysay patungkol sa ating mga naging karanasan sa ng ating mga kasamahang miyembro ng LGBTQIA+ community at maski na rin ang mga miyembro ng LGBTQIA+. So bago ang lahat, bago natin tahakin ang panibagong episode na ito, guys, kung kamustahin kayong lahat, kamusta po tayong lahat? Simulan natin kay Kuya Akim na ating na-miss. Ako talaga, no? So, maraming salamat, RJ, no? Kasi nga, di ba, week, no? But, nanood ako ng episode pagkagabi kasi nga, di ba, yun yung first day ko ng review and of course, kumbaga parang doon pa yun parang adjustment, but still laban pa rin. And, of course, kung meron naman akong sabihin sa inyo, pero, of course, next episode na yun. And, okay lang naman ako, keep on fighting, ganun talaga. Of course, sabi nga nila, once you're committed, talagang gagawa ng paraan para maisingit yung mga bagay-bagay. Gaya ng Kalambag na siyang 5 taon na naging tahanan ko, no, way back when I was in college, no, nagsimula ako sa kampanya natin sa Kalambag, no, tungkol sa financial participation, pagpapalaganap ng karapatan ng mga bata, and until now, nandito pa rin tayo sa Kalambag at tuloy-tuloy pa rin ang Kalambag. So, ayun, magli 5 taon na po ang Kalambag and we are happy na tuloy-tuloy pa rin yung kampanya natin para sa edukasyon, para sa kabataang Pilipino. And of course, Jacob, nabanggit kayo na ni Jacob na matagal, kahit 1 week lang ako nawala, matagal daw, parang matagal daw yun. So, pero ganun talaga, parang ganun talaga, kahit kayo marirealize in the future na ang tagal nyo na rin pala. And kumbaga, kahit may isang member lang mamimiss, parang mamimiss din natin kaagad. No? Ikaw naman, Jacob, kamusta ka this week? No? Kamusta yung preparation mo sa school, of course, kung ano pa yung ibang bagay na pinagkakabalahan mo. So, kamusta ka ngayon? I mean, going back to a while ago, it's very true na Kuya Akin kasi you're just such a core member of Kalambag na talaga for such a long time. Kaya it feels like there was something missing while you were there, but I'm just happy to say na everybody put on their best performance to do well, even with just your support from the side. For me naman, it's been such a bittersweet week kasi what was it ba? Last Monday. Yeah, last Monday was my last day as an officer in Lagro High School. So it was very bittersweet, and it's going to be my last time seeing Levin, Marcos, and Zian for a very, very long time until I come back to Lagro for a visit. But very bittersweet. It's just been dwelling in my mind for a long time. But always look forward to the future and keep on marching on no matter the adversity because I know I'll always bring them with me in my hearts. Wow. Anyway, so I've been feeling very well. How about you, Levin? How does it feel na? Today medyo sabog kasi late na talaga natulog. Ewan ko bakit pero parang na-excite na ako sa pasukan kaya di na ako nakakatulog na maayos. Palagi ko naisip, yung bag ko, ayos ko na ba yung bag ko? Ayos ko na ba yung gamit ko? Ganon. So like, excited ako na malapit na yung pasukan and yun, yung brigada, nakita ko na yung mga teachers ko, yung mga bagong classmates. And like, 4 years na ata, like, hindi ako nakakuha ng bagong classmates kasi parang 4 years na nakaset kami sa like isang class na hindi kami nagbabago ng classmate. So, ito ata yung like first time ko rin na may mga bagong classmate, mga bagong mga kasama sa classroom. So, medyo excited rin and so far naman parang magagaling rin yung mga makakasama ko sa nakita ko energetic, very friendly. So, excited na excited.
How about sa'yo, Zian? Kasi alam ko dapat magka-section kami ata, pero lumipat siya. So, tanungin natin kamusta naman yung brigada niya. Okay, so excited din ako. Kaso nga lang nung nakita namin yung yung classroom namin, which is sa Simon Building. Grabe, medyo na-disappoint kami. Pero okay lang din naman. And nakita ko din yung mga kaklase ko, ayun. Medyo excited ako kasi considering na 4 years nga tayo magkakasama. Tapos, ayun, biglang iba na yung mga kasama ko. Excited ako and they seem really nice din naman. They seem energetic. Sana maging kaibigan ko yung section ko. Ayun. What about naman po sa inyo, RJ? Ako, this week, nandito ako ngayon sa aking tita, nagbakasyon before bumalik sa city namin para mag-ayos ng mga papers para sa enrollment namin. Pero yung klase namin is this August pa daw or last week of July. So, mataas-taas pa yung panahon namin to recalibrate and I really needed that time para mag-process through sa college journey ko. Kasi up until now, hindi pa rin mag-sink in na college na ako. Nung nakita ko yung pictures ng school namin, nag-mock class sila, sabi ko sa kapatid ko na, wow, surreal masyado na hindi ako naka-uniform kasi for 6 years, naka-uniform ako ng KSNHS. So, ngayon, hindi na. Iba na yung uniform namin, so surreal siya sa akin. Pero nais ko rin kamustahin si Justin kasi first time ko siyang makasama dito sa natin, episode. Hi, Justin. Kamusta ka? So, good afternoon everyone. So, mga bago po mga face, so I feel overwhelmed sa mga new friends po. So, this week po feel sad as well as happy because yung inaya ko po yung mga former teammates ko po or officers sa federation, ako lang po yung willing talaga kumbaga ipagpatuloy yung Kalambag. And I am happy that I was given the opportunity to continue and siguro para mag-excel pa or mas matuto pa sa Kalambag. Oh. And this week po, I am so happy because the Sangguniang Kabataan po, may bago na din po kaming partnership. It's all about mentoring po or kumbaga counseling ng mga kabataan and I'm happy to help the Sangguniang Kabataan po. So, how about, yun lang po yung for today. Feeling pa talaga po, naninibago and parang nanginginig pa po ako. So, how about si Ate Daisy? So, hello po sa ating lahat. Okay lang po kasi this past few weeks, naging kabado po ako kasi, this week po kasi yung labas ng results ng exam namin sa college. Kaya po, as in, di po ako ma-enroll araw para mahintay yung results. Tapos, so far so good. Kaya, makakakain na po ako ngayong araw. Yun po. How about Ate Rhea po? Hello, good afternoon. Lalong-lalo na sa mga viewers natin sa Facebook Live natin and to all platforms. So this week, nothing's new. Okay lang naman and enjoy lang natin yung bakasyon natin while waiting for the balik eskwela, especially sa mga college students. So you have to take a rest and sa mga secondary pa. So ayun, ready yourself sa balik eskwela nyo this Monday, di ba? So, sa akin lang is, I hope we have a good talakayan this afternoon and smooth flow lang yung magiging discussion natin. So, ayan. Sino pa ba? Yung wala I think natin na... Marco. Okay. Okay, si Marco. Hello po. So, Si Marcos. this week, lang po, medyo pagod, sad, and excited rin kasi nung nag-start yung brigada, sunod-sunod talaga yung duty namin. Parang Thursday lang ata ako hindi pumunta ng school. Tapos, whole day pa siya. So, like, ngayon, parang nagpapahinga na lang din ako. And medyo sad kasi yung mga classmates ko nung grade 9 ako ngayon, halos lahat kami nagkahiwa-hiwalay na. And medyo naninibago rin ako. Pero excited po kasi ako kasi super naka-interact po yung advisor namin kahapon and super
fun naman, and yung iba ko ring classmates, I'm looking forward on seeing them sa Monday. Yun lang po. Wow! So, no, nostalgic din yung feeling ko kasi most of you guys kasi mag-senior high school or junior high school pa. So, I can recall back to my memory nung SSLG din ako. I remember 9 na ng gabi, umuwi ako to prepare for an event next day and then mag-host na naman for straight 2 days sa celebration ng school. So, yan yung mamimiss ko pagdating ko sa college. But so much of the talk, no? I want to greet all of you a happy, happy morning once again, especially to our viewers. And at this point, we will now hand into the question, isang diskurso ang ating dapat tandaan, ating himayin. Kung kaya Jacob and Levin, you will now take the spot para sa ating tanungan, para sa ating diskurso. Okay, thank you po, RJ. So let's start today's conversation, no? Because this is a topic that's very near to all of our hearts as Filipinos. And even though there are some issues today and there are so many voices that have to be heard and want to be heard, one of the questions that me and Devin really want to focus on is, what does freedom really mean in today's world? Yeah, that's true. Lalo na sa ating mga kabataan, 'di ba? Minsan napapaisip tayo, malaya ba talaga tayo or like may naglilimita sa atin na mga structure sa paligid natin, may mga naglilimita pa sa atin sa like in the context of education tayo mag-aano. So, may naglilimita ba sa ating mga teachers, ganun. May mga naglilimita ba sa ating mga batas, ganun. So, ito yung gustong naming itanong namin ni Jacob. Gusto namin ni Jacob itanong sa inyo. So, para sa inyo, ano ang ibig sabihin ng kalayaan para sa kabataan ngayon, lalo na sa konteksto ng edukasyon? So, ano yung kalayaan when it comes to the field of education? So, ano yung mga insights niyo dito? Ano yung mga suggestions niyo, mga opinions niyo tungkol sa mga ganitong bagay? So, siguro simulan na natin kay Kuya Akim kasi parang ang tagal ko lang di naririnig si Kuya Akim sumagot. So, isang linggo na ako nawala, no? So, sige, sulitin na natin to, ano? So, kalayaan. Lagi natin sinasabi na dapat malaya, dapat ganito, and minsan, nasabi niyo rin kaya may mga limitations, no? Kasi, of course, lahat naman tayo, we all know about kalayaan. But how about this limitation, no? From wider to specific, concept. Kasi nga 'di ba yung limitations kasi nilalagay siya para as boundary na hindi rin tayo makapang-abuso ng ibang tao. May kasabihan kasi diyan na when your right ends, the right of others begin. Siyempre kayo, specifically in classroom in classroom context na nasa loob kayo ng classroom, then ikaw, Parang medyo nawala ata si Kuya Akin. Medyo siguro ano yung internet niya siguro. So, siguro ako muna magte-take over ng dapat sagutin niya muna. So, para sa akin kasi, like, ang kalayaan ngayon, yung, kasi may mga tao nag-iisip na malaya sila pag walang teacher. Yung mga walang teacher, pwede silang maglaro, pwede silang mag-ML, ano ba nilalaro? Code M ngayon, kasi walang teacher. Or pag walang assignment, pwede silang matulog, pwede silang maggala-gala na yun yung parang nagiging ano nila when it comes to kalayaan. So, para sa akin kasi, that is hindi talaga yung kalayaan sa konteksto ng edukasyon. Para sa akin kasi yung kalayaan sa konteksto ng edukasyon, ito yung libre, yung malaya kang magtanong, magdiskubre, magpahayag ng like mga opinions mo, sa loobin mo sa mga tao sa paligid mo, and like ngayon kasi 'di ba sa panahon ng tech and AI, marami kasing mga sources of learning, 'di ba? Yung mga may mga modules online, may mga learning materials, resources online na na pwede hindi lahat pantay ang access kasi 'di ba meron rin yung mga online like learning resources na hindi mo pwedeng i-access kasi may bayad. Meron yung kailangan mo pa maglagay ng PDF. Ano yun, maglalagay ka ng 5 PDF file para lang ma-access. So, hindi siya lahat pantay. And kaya yung like tunay na kalayaan sa edukasyon para sa akin is yung equity na hindi lang access. Yung parang um
accessible siya sa lahat and di siya like ano lang sa isang bagay. So, yun lang naman para sa akin. How about sa iba? Kasi medyo nawala na siguro si Kuya Aki. Medyo maano yung internet niya siguro eh. So, how about kay Ate Daisy? So, agree ako dun sa sinabi ni Levin sa kalayaan sa kung pwede kang free ka magpahayag ng saloobin mo. Dagdag ko lang is kalayaan sa edukasyon ay yung right to learn and grow without fear or limitation. Yung hindi ka natatakot magsalita or magkamali o mag-express ng sarili mo. Yung din yung sa sinabi ni Levin na kalayaan may access ka sa quality education kahit or kahit identity ng Levin. Thank you, Ate Daisy. Totoo naman yon yung may access ka sa quality and accessible education. Pero meron rin, totoo rin naman din yung sinabi ni Kuya Akim kanina. I don't think, I think narinig yun naman din yung ano yung definition niya when it comes to kalayaan. Yung kalayaan, it has its limitations. So, may mga limitations tayo and we use our freedom to explore and to find this limitation. So, moving on naman tayo, sige. How about sa'yo, RJ? Kasi kanina nagtataas ka ng kamay eh. Yeah. Gusto ko rin dagdagan yung sabi mo, Levin, no, when it comes to the access of the thing. To my previous school kasi sa KCNSS, although we are handed with so much equipment to what we can access, pero hindi talaga napipigilan yung nagkakaroon ng limitations yung ibang, for example, yung STE, they could only access the few equipment, yung other curriculums naman, your other scan na hindi nakaka-access ng the same thing na na-access ng STE. So, I think that breaks the boundary in between how a quality education should be. I think that despite or regardless of the curriculum that you are in with, everybody should have an equal access to the equipment available to the school. Kasi in that sense, na break natin yung stigma na, for example, yung STE student na yung nakakaalam on how to maneuver these equipments, tapos yung other curriculum, hindi nila alam paano gamitin yun because they are not able to access those equipment. The same thing, may mga bagay din na hindi na-access ng mga STE students na na-access ng ibang curriculum. So, in the sense of, in the field of education, that breaks the kalayaan to learn, to foster new things, to learn, engage new things, and to develop themselves onto what are the available resources that we have inside the school. So I think that's one of it na experience ko sa aming review school. So I think that should be addressed through this new school year especially. Thank you, RJ. How about sa'yo, Ate Rhea? Ayun, naka-mute pala. So, para sa akin, this episode was, natakil na namin yun, dito sa Kalambag about the Independence Day before. Siguro just dwell into the past lang muna. So, being independent, it doesn't mean you are very self-reliant. So, ganun. So, may mga karapatan ka din na malaya sa pagpili, magpahayag ng opinion, especially sa school settings. Kasi yun yung season natin ngayon is to be in a institution where we can learn. So it doesn't mean na kapag malaya ka, you are generally free to do everything. So sabi nga ni Kuya Akim, we should always inculcate to our minds that we have set our limitations and boundaries into specific things. Kasi lahat ng sobra ay nakakasama, di ba? And lahat, at ibang kulang naman is dapat tama, parang nasa middle lang tayo always. And we are old enough naman, di ba, to know our limitations na, ay, kasi malaya ako, gagawin ko ganito kasi independence, no? And no, we should not put that into our minds na kahit sa ganun, we have our, manindigan tayo with integrity, di ba? Kahit alam natin na that it doesn't mean Independence Day, you can do whatever. So, learn to have kahit walang nakakakita kasi kapag yung iba dito sa atin kasi nagiging ano lang nila, parang ginagawa lang nila yung tama kapag may nakakakita. So, be free
to do good because you cannot go wrong with kindness. Okay, thank you, Ate Rhea. So, totoo naman lahat ng points. Ang gaganda rin talaga ng mga points nyo. And sa paglipas kasi ng panahon, di ba, nababago rin yung kahulugan ng kalayaan sa bawat isa natin. So, bawat isang henerasyon na iba yung interpretation nila sa kalayaan. And para sa kabataan ngayon, ang kalayaan kasi hindi lamang yung tungkol sa malayang pagpapahayag ng saloobin. May mas malaki rin siyang like though meron rin part yon, may mas malaki kasing like saklaw yung kalayaan and ang pagiging like malaya sa physical na aspeto, yung mas may malalim at mas personal na lagay siya. So lalo na sa like konteksto ng edukasyon, nagkakaroon ito ng bagong anyo. So ngayon gusto ko kasing anuhin lang yung na-summarize ko lang sa mga sinabi nyo, yung kalayaan, may boses siya. Yung kalayaan, may access ka, and yung kalayaan ay may karapatan kang tanungin kung bakit ganito ang system. So yun yung like na-summarize ko lang sa inyo. Yeah, exactly. So even now, going back to what was said a while ago, even in this digital age where even though we have more ways to learn through the digital medium, it's ironic that young people still do not have access to quality education, even if they have the tools. The access that they need is still lacking, and that's why it's something we should think about. And we should really figure out what young people think education really is. So let's ask the guests naman, do you think that students today are genuinely free in terms of learning? Let's start with Kuya Justin naman po. So, para sa akin po, hindi pa ganap. May mga kabataang malaya pero marami pa rin ang hinahadlangan ng kahirapan, kakulangan sa resources o sistema na hindi pantay. Halimbawa sa online learning, may access ang ilan sa gadget at internet pero marami ang naiiwan. Kaya't may kalayaan sa papel pero hindi pantay ang pagkakataon para sa lahat. And one thing po na na-realize ko is yung ibang kabataan po is nasosobrahan na po sa kanilang kalayaan. Kumbaga, wala na pong halong responsibilidad and boundaries. Some other kabataan po is, kumbaga, they explore so much that they explore mga vices, mga hindi dapat gawin na makakasira sa kanilang sarili at to other people. So, what we really need po is, kumbaga, dapat may responsibilities din po tayo sa ating kalayaan. Exactly po. I agree with that a lot. Having self-control and freedom are two very different things. So let's hand it over to Zaini naman. Zian? Ay, mukhang wala. Na-disconnect si Wala Zian sila. sa meeting. So let's hand it over to Marcus instead. So for me po, not though education is accessible, but not for everyone. We also have technologies now, but not everyone can afford them. I saw a phrase that says education is not a right but a privilege on Facebook one time, and it hits me. I know na kino-contradict niya yung phrase na education is not a privilege but a right. Pero it suggests that education is a special opportunity reserved for those with access to resources rather than something universally available to all. It's inequality where only certain groups can access quality education. Okay. Yeah, very, very true, no? Because there's always the underlying theme of inequality here. Even in some of the richest countries, the divide between the ultra rich and the poorest of the poor is still just such a big gap that is so hard to push. Who else would like to answer na lang po kasi? Ate Rhea, can you remind? Okay. For me naman, students are not always genuinely free in terms of learning, due to the fact that we have our class stratification, which divided us
different levels of yung pamumuhay natin. Hindi lahat is although we can say that education is truly a right for every individual, hindi lang sa mga matatanda, hindi lang sa mga bata, para ito sa lahat. But hindi natin makakaila na we do have some mga problems na hindi natin akalain na nafe-face ng iba't ibang tao that can lead them to that kind of inequality. So marami din silang mga lack of choices siguro. So that's why ended up na magiging ganun yung sitwasyon nila. But we are still thankful enough, 'di ba, na isa tayo sa mga yun na parang parang ano tayo, parang bigyan tayo ng access to equality, and wag natin siyang gawin natin siyang parang basis na parang isang view natin sa isang tao. So we still have the chance. That's why we are here. We are doing our best na ilaganap yung mga ano natin, yung bosses natin as students, as individuals, to always give opportunities that are not always equal or widespread. Exactly po. So something I just wanted to add is that everybody has the freedom to be nice to other people, to treat other people with respect. So because we have the freedom, why not do it? So let's pass over the mic to Zany now that she's back. Welcome back. So, sa tingin ko is bahagyang malaya, ngunit hindi pa lubos. Kasi maraming ang nakakaranas ng kahirapan in some remote areas. And ayun nga, hindi siya masyado nabibigyan ng pansin and ng resources, which makes it hard for other students na nandun sa mga areas na yun para makatanggap ng education. And moreover, quality education. And even though na meron ng mga public schools, ganun, I think, nahihirapan pa rin talaga yung mga kabataan from those areas kasi considering, kahit na meron siyang, kunwari yung pamigay ni Mayor Joy na na bag, minsan kasi there's, some people in other areas na walang masyadong access sa ganun. So, ayun, I think malaya naman. It's just that there's some areas kung saan kailangan, pwede pang ma-improve. Ayun. So it is really sad to think that sometimes others are more privileged and get better educations. It's definitely unequal. And sometimes there's even pressure from families, from the person's family, or from society that makes it feel like the opposite of freedom. It feels like you're being caged. That's why, in this context, it becomes clearer how important education is, not just as a learning system, but as a foundation for our free nation. Kaya ito yung gusto naming itanong sa inyo. Medyo lang to, medyo parang halata siyang question, pero gusto lang namin kasi marinig yung opinion tungkol dito kasi mahalaga rin siya kahit medyo like simple lang siyang question. So, bakit mahalaga ang edukasyon sa kalayaan ng bansa? I know na medyo siyang question, pero gusto lang namin talaga marinig yung sagot niyo. So, let's start siguro with gusto kong simulan ko na lang muna kasi medyo rin akong gustong sagutin ko So, kasi ang edukasyon, ito yung 'di ba nagsisilbing ugat ng kalayaan. Kapag alam mo yung iyong karapatan, mas malakas ang loob mong tumindig, 'di ba? Mas malakas yung loob mong lumaban, mas malakas yung loob mong basta So kapag alam mo yung kasaysayan, yung hindi ka basta-basta malilin lang sa maling naratibo. So hindi ka maaano sa mga maling kaisipan, maling mga paniniwala. And ang tunay na edukasyon ay hindi lang ang tumuturo ng what, kundi yung why and at how, yung kung paano siya, bakit siya nangyari at kung paano siya nangyari. So ito yung nagtuturo sa atin na kung bakit dapat ipaglaban at paano ito gagawin ng makatao. So sa ganitong paraan, yung edukasyon kasi hindi lang para sa sarili, para
parang nagiging para rin siya sa bayan. So, ganun yung paniniwala ko na yung edukasyon, malaki talaga yung parte niya when it comes to kalayaan ng bansa kasi dito ka namumulat. Dito mo natututunan yung kahalagahan ng inyong bansa, yung iyong pagkatao, yung iyong pananampalataya sa iyong bansa. At walang saysayo ang isang malayang bansa kung ang mamamayan nito ay hindi alam kung paano gamitin at ipang ipangalagaan yung kalayaan nito. So, yun lang naman para sa akin. Medyo na ano yung isip ko pero gusto ko lang talaga sagutin yung question na yun kasi medyo importante rin siya sa atin. So, gusto ko lang ano ng setup. So, sino naman gustong next magsagot? How about, sige, RJ. Kasi mukhang daming gusto sumagot ah. Dami nagtataas ng kamay. Sige, RJ. Ako lalayo, no? I really commend Levin for opening up that discussion. So I think it's very visible sa situation ng ating bansa ngayon, how important education is, especially sa kalayaan ng bansa. There are instances whenever I encounter different people, nakakalimutan nila how our country migrated to different situations right now. Nag-iba yung bansa natin. We have different things, we have different culture adopted, different perspectives that we are accepting right now, and it's part of the history. And maraming tao yung nakakalimot sa history ng bansa. Maraming nakakalimot kung paano nahubog ang ating bansa. But in the context of having an education towards our history, it's very, very important that we instill into our minds, into our hearts, how our country fostered into becoming a more strong, into a more becoming country because of our education and because of our history. And adding into that, for example, yung sitwasyon ng ating politika ngayon, ng ating bansa ngayon, di ba? Yung mahalagang patayan yung pagkakaroon ng tamang edukasyon sa kung ano yung nangyayari sa ating bansa ngayon. Kasi if they lack education about what is happening into our country right now, nagiging bulag yung ibang tao kasi hindi nila alam kung ano yung nangyayari, ano yung dapat gawin sa mga bagay na nangyayari sa ating bansa ngayon. So it's very important that we instill into our minds na magkaroon tayo ng tamang edukasyon sa kung ano yung sitwasyon ng ating bansa. Kasi parte ng ating kalayaan ang pagkakaroon ng tamang edukasyon. Yeah, thank you, RJ. So, sige. How about sa'yo, Kuya Akin? Kasi kanina ka pa nakataas ng kamay. Parang excited ka na sumagot. Kasi nawala ko kanina, no? So, I'm very sorry kasi nawala ko kanina. Ito talagang signal, di talaga, no? Of course, yung signal, huwag na tayong lumaya dun sa signal na sabihin natin, we have in this generation of education, ina-apply na natin yung mga ganitong klaseng modalities. Kasi nga, di natin mapagkakailan na dahil sa mga kalamidad, dahil sa kung ano may nangyayari sa ating bansa ay kinakailangan pa rin na maging ligtas yung mga kabataan, no? At hindi ibig sabihin na may nangyayari ganito, ganyan, gaya nung pandemya ay mauudlot na rin yung edukasyon ng mga kabataan. Kailangan pa rin, nandun pa rin yung kalayaan ng kabataan pagdating sa pag-acquire ng education kahit anong mangyari. Kasi nga, di ba, kung gusto, may paraan at kung may ayaw, laging may dahilan yan. Pangalawa, no, doon sa sinabi ni RJ kanya na kasaysayan o yung history natin. Yes, mahalaga ang kasaysayan. Ngunit, kung titingnan natin yung sa curriculum natin, lalo na sa AP natin, kasi kadasan sa AP yan yung talagang history ng bansa, ganon. I don't think na, hindi ko pa sure, hindi ko nasilip kasi kung sa elementary na doon pa ba yung Philippine history. But sa high school kasi currently in Matatag, nandun pa rin yung konsepto ng Pilipinas, ngunit hindi lamang nakatuon sa Pilipinas, kundi sa Timog silang Asia na rin. No, mahalaga na talaga yung kasaysayan upang maimulat ito mga kabataan, hindi lamang sa kung ano nangyayari sa ating lipunan, maging yung mga, sabi natin, yung mga pagkakamali ng nakaraan na hindi na dapat na mangyari pa sa kasalukuyan, na siyang gawin nating reference, ika nga nila. Pangatlo, mahalaga ang edukasyon o malaki ang papel ng edukasyon sa pagkakaroon ng kalayaan. Kasi nga, sabi nga ni Levin, ito yung nagiging solusyon natin upang malaman yung kung paano maging malaya, kung yung mga karapatan natin may tuturo dito. Ngunit, tama sabi ni Levin, hindi lang puro
bakit at paano, na laging nandoon yun. Ngunit sana dun sa paano, may apply din naman sana. Sabihin na natin, magkaroon ng gender equality, no? Alam ko maraming makaka-relate nito ha. Pride Month din ngayon, sabi natin may kalayaan tayo express kung ano yung gusto natin, especially sa school. So, anong nangyayari, no? Example, sa group activity, may group activity. Tapos, sabi natin, no, limit tangyari. No limit tangyari. Nalaki kasi ko kasi, no. I don't know kung matatawa ba ako sa kanya or ano yung magiging reaction ko o hindi pa masyado tong gender equality na to, ha? Di pa masyado maingay itong ganitong klase usapin. That time, gusto niyang bali, ayaw niya na, syempre siya tawag nito, sabi na natin na na feeling niya nasa maling katawan siya. Nasa katawan siya ng lalaki, pero puso niya, isip niya, talagang nagdikta na babae siya. Pero, during role-playing, no, limitangiri pa yon, gusto siyang gawing Kapitan Tiago. Ayaw niya mag-Kapitan Tiago, no? Gusto talaga yung Maria Clara, ganon. Wala na kasing choice kasi kulang yung lalaki, kulang yung mga boys, So, siya talaga yung pinipilit siya. No? Kasi marami pang hindi nakakaintindi yung tungkol dun sa Soji SC na talagang inaano natin. Yun pa lang is, parang nawalan siya ng ng kalayaan na i-express yung sarili niya kasi nga pinapipilitan talaga na yun yung role na sa kanya, pero ayaw niya talaga. Pero ang ending nun is parang Doña Consolacion yata yung nakuha niya na role at babae, gano'n. So, parang yun na lang. And parang another one, sa mga role play din, kadalasan yung mga talagang di pa uso dating inclusion at saka integration. Laging excluded yung ibang mga kabataan, no, lalo na dun sa mga role play sa malaki yung talagang kailangan magbayad kasi ilan sa atin is hindi talaga nakaka-afford ng ganong klase bayaran. Of course, yung mga persons with disability natin, hindi rin nila kaya yung mga ibang role kasi nga ganito, especially sa TV. Di naman pwede mag-basketball sila, volleyball na by impairment sila. So, kailangan din i-consider yun. Kailangan may adjustment na mangyayari. The concept is, alam natin, aware tayo ano yung karapatan, kinuro sa atin inside the class. Ang tanong, na-apply ba natin in our daily life? Na naunawaan ba talaga natin? Kasi sinabi natin kung bakit, paano, pero na-apply ba? Nagkakaroon ba ng application pagdating sa real world scenario na sinasabi sa atin? Kaya nga lagi kong iniimpis lagi ko talaga iniimpis sa mga dati kong estudyante na hindi lang dapat alam natin at kung paano gawin. Dapat gawin talaga natin yung application talaga na gusto nating ma-reach ang mga bata na sa mga younger generations, kailangan matutunan nila yon sa positibong paraan na hindi nakaka-offend sa ganun is mawala na yung para sasabi at stigma na takot tayo na sa loob ng classroom pala is nalilimitahan tayo dahil sa ganitong sitwasyon natin, tanggalin natin. So, yung edukasyon, hindi lamang, tama yung sabi ni Leben, hindi lamang turo, hindi lamang ibigay yung informasyon, kundi kailangan na doon kung bakit dapat gawin, paano dapat gawin, at masubaybayan din na kung ginagawa ba talaga ng mga kabataan yung sinasabi natin pagkamit ng kalayaan, lalo na sa edukasyon. So, parang ang lalim no? So, ayun lamang natin. Thank you, Kuya Akib. Grabe, gusto ko sana magbigay ng feedback talaga. Parang lahat ata tinalakay mo na Pero sige, thank you, Kuya Akib. Pero ang dami kasing gustong sumagot pa Ayan, sige. Simulan na muna. Sige. Sige na nga. Sige, go, Zian. Ikaw naman magsagot. Let's see. Tingnan Okay, naman natin so anong opinion mo. So para sa akin, bakit mahalaga ang edukasyon sa kalayaan ng bansa? Kasi yung yung kalayaan para sa akin, it's not just a state of a country, but it's a movement towards it. So lahat tayo may karapatan maging malaya, which means meron din tayong karapatan sa edukasyon. Kasi yung edukasyon, ito yung nagtuturo sa atin ng mga karapatan natin and tungkulin natin sa bansa natin, which is eventually ma-apply dapat natin siya. Agree ako kay Kuya Akim kanina na dapat na-apply natin yung mga karapatan at tungkulin na naaaral natin sa paaralan
Kasi isa tayong democratic country, which means na sa atin nakasalalay yung future and kung paano tayo magiging malaya. So, ayun. Totoo naman, okay, tama naman. Tulad ng sinabi ni Dr. Jose Rizal, ang edukasyon ay siyang lupa at ang kalayaan ay siyang araw ng sangkatauhan. Kung walang edukasyon, walang kalayaan. So parang inaano niya na ang edukasyon siya yung nagsisilbing pundasyon ng ating kaalaman. Tapos yung habang ang kalayaan, nagbibigay siya ng saysay, nagbibigay siya ng direksyon sa ating mga buhay. So bilang kabataan, kailangan natin kailangan natin parang umunlad at mag-isip kung ng malaya at maging tunay na malaya. So sige, Justin, how about you? Okay, sige, Justin. So, para sa akin po, edukasyon ang pundasyon ng tunay na kalayaan. Hindi sapat ang nakalaya tayo mula sa dayuhang mananakop. Kailangan din nating makalaya mula sa kamangmangan, maling impormasyon, takot at mga edukadong mamamayan na mulat sa kritikal na pag-iisip. At mas handang lumaban para sa tama at makatarungan. And one thing na I realized din po that even though education is free, we have to fight for it. Katulad ng ating mga heroes, kailangan din nating ipaglaban yung gusto natin if we want education. For example po, because I want to have our course sa college, which is education. Tapos, kailangan ko talagang ipaglaban. Kailangan talagang mag-review nang sa ganun ay makapasa po ako sa pagsusulit ng entrance exam. And I think na ang realization po doon is even though education is free, you have to fight for it and you have to work hard for it. So, yun lang po. Sige, thank you. Ang gaganda talaga ng mga insight nyo. Yun nga, ang pundasyon ng demokrasya, kapag informed ang mamamayan, kapag may kakayahan silang magdesisyon, tumindig at kumilos para sa ikabubuti ng kanilang bansa at ikabubuti ng nakakarami. And if that's the role of education with us, then we should carry its lessons with us too. If we have to fight just to have our freedom so that we can face each other today, we need to understand where it all began. So that's why this is going to bring us to our next question. What lessons about freedom should the youth learn? Who wants to answer po? How about Ate Daisy? So, bakit ang aral? Ito, hindi ito lagi komportable. Like, parang kulang sa yung kalayaan, masakit, pero lagi na ito ay tunan ko sa sarili kong gusto, sa sarili kong gusto, kundi ko pinagpapit at yung mga iba na pinapakita. Kasi ko lang, pagpapakita pa lang ako, Okay, so medyo malag po yung mic ni Ate Daisy ngayon, but I think I get the gist of the idea. So let's hand it over to Kuya Akim naman po. Sige, thank you so much. Pakiulit nga ulit yung yung sabihin Okay. So, what lessons about freedom should the youth learn? Like, what's the most important parts of freedom that should be implanted into the youth so that they understand what freedom is for the future? So thank you so much, Seiko. So, ilan sa mga aral o anong aral ng kalayaan ang dapat matutunan sa mga kabataan? Una dito, yung kalayaan ay sa atin na yan. Simula pa nung una, simula nung dumating ang simula yung nagkaroon tayo ng United Nations, nagkaroon ng ASEAN, at nabuo yung constitution natin, nariyan na yung kalayaan na ibinigay sa atin. Ngunit gayon pa man, sabi ko kasi na lahat ng kalayaan ay dapat may limitasyon o hangganan. Dahil hindi pwede na ikaw lamang ang tumasamasa na yung country. Ikaw
tumatamasa na yung kalayaan, ngunit sa pagkamit mo na yung kalayaan, ay may naabuso ka. Simple context nito. Kaya ko sabi kanina, di ba, yung um, when your right ends, the right of others begins. Halimbawa nito, so, sa inyo na ako kukuha na example. Sige. Halimbawa, birthday ni Marcos. Nag-enjoy siya kasi nga, syempre kantahan. And of course, dahil nga may pasok pa si Levin bukas. Syempre karapatan ni Marcos na magsaya Sunday evening kasi birthday niya. Pero, dahil nga gusto matulog si Levin ng maaga, kasi nga, may pasok siya bukas. So, doon papasok yung protection na limitation na gusto ni Marcos na magsaya na hanggang umaga, pero dapat may limitation. Kasi nga, sa pag-enjoy na ng karapatan na yon, may natatapakan o may naabuso na karapatan ng ibang tao. Kahit mahalaga na sabihin natin may karapatan, may demokrasya, ngunit lagi natin tatandaan na yung karapatan na dapat tamasain natin ay hindi dapat tayo nakatapak ng karapatan ng ibang tao. Hindi dapat maapektuhan ang karapatan ng ibang tao para makamit ang kalayaan na gusto nating kamtan. Sa madaling salita, mahalaga na sa pagkamit ng kalayaan ay matutunan din natin yung salitang pagmamalasakit sa iba dahil mapapawalang bisa o walang saysay kasi sabi natin kalayaan, karapatan. Kung may natatapakan tayo, ibang tao na siyang ayaw natin mangyari sa atin mismo sarili. So, ayan, gusto ko naman marinig of course, si Marcos kasi in-example ko siya. Ayan, Marcos. Hi sa'yo, Marcos. Of course, you're Ikaw naman, Marcos. Sorry pa, ulit ng question. Nag-disconnect kasi ako kasi. Okay. So, what lessons about freedom should the youth learn? For me, yung nabanggit na rin kanina, kasi paulit-ulit din siya nababanggit na yung kalayaan ay hindi lang siya isang privilege, kundi may kaakibat din siyang responsibility na dapat gamitin ng may layunin para sa ikabubuti ng lahat o ng nakakarami. Dapat din ituro sa kabataan na yung tunay na kalayaan ay may kakayahan kang magdesisyon ng tama. Yun lang po. Yes, wow. Okay, so I love everybody's points na freedom isn't just about our rights, but it's our responsibilities too. So it's like a double-edged sword. If you have freedom, you should have purpose and you should know how to use it properly. And gusto ko lang idagdag, ay sige, medyo nawala ako doon, medyo nalutang ako doon, pero sige, gusto ko lang idagdag doon sa kanina kasi meron kasi mga tao na iniisip, hindi ko alam kung baka may pero kasabihan kasi ito sa amin yung ang kalayaan hindi siya libre at hindi siya laging madali. So like, I think other people, they fail to understand na ang kalayaan na natatamasa natin ngayon, ito'y bunga ng sakripisyo ng mga nauna sa atin, yung mga taong nagsakripisyo ng dugo, pawis, at buhat ng luha para matamasa natin ang kalayaan at matamasa natin ang ating mga karapatan. So, lang ako, medyo nawala ako doon, pero gusto ko rin naman yung mga sinabi nyo, magaganda yung mga insights nyo, magaganda yung mga sagot nyo, and tama naman talaga yun. And parang, yun nga, sabi ni Jacob, parang parang double-sided, double-edged sword. May kapangyarihan ka, pero pag hindi mo to kayang gamitin sa tama, hindi mo to kaya gamitin sa tamang paraan, ay ikaw lang yung masasaktan. So, yun nga, tama naman yun. At sinasabi nga nila, di ba, ang kabataan, sila yung pag-asa ng bayan. So, ito yung tanong ko sa inyo. Kung ang kabataan ang pag-asa ng bayan, paano natin sila mahihikayat na kilalanin ang kanilang kalayaan at gamitin ito ng may layunin? So, paano natin sila mahihikayat na gamitin sa tama, gamitin sa tamang sa kanilang kalayaan at kilalanin? So, sige, gusto ko naman tanungin si Zian.
Okay, so may hikayat natin sila sa pamamagitan ng edukasyon na makabuluhan. So basically po mahihikayat natin sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng plataforma para i-voice out nila yung gusto nila at i-voice out nila kung saan pa yung particular aspects na pwede pang i-improve in terms of education. At sa pagtuturo ng kasaysayan sa paraang relatable at makabuluhan, kasi kapag naunawaan nila yung halaga ng kanilang boses, mas madali nilang magagamit ito sa tama. Ay, ang ganda ng ano, totoo naman yun. Siguro fast forward ko na rin to kasi medyo kulang na rin tayo sa oras. So, lahat kasi nagsisimula sa pagkakaroon ng espasyo, di ba? Lahat nagsisimula sa pakikinig. So, maraming kabataan na may halaga, na may halaga, na mas malaki ang tiyan nila sa mga like aktibo na, ay, wait, nawawala ako, sorry. Pero maraming kabataan ng may halaga sila, mas malaki ang tansya na maging aktibo sila sa lipunan. So, tama. So, minsan, kahit simpleng paraan yung pagbabasa ng kwento ng mga bayani, yung pakikinig sa history podcast, yung mga hilig ko ngayon, yung mga documentaries about mga bayani natin, yung mga ninuno natin, at yung paglikha ng content na may saysay, nakakatulong yun para mas makilala yung sariling bansa. So, para sa inyo, paano nagbago ang pagdiriwang ng kalayaan sa paglipas ng panahon? So, sa inyo, paano nagbago yung pagdiriwang nyo ng araw ng kalayaan sa paglipas ng panahon? Sige, Justin. Isa-isa na lang tatawagin ko kada question tapos para maka-move on tayo sa pinaka like main question na gusto kong masagot. Sige, Justin. So, para po sa akin, dati, formal at tahimik ang pagdiriwang ng mga parada, talumpati at misa. Ngayon, mas nakikita na natin sa social media, mga arts installation, vlogs, documentaries, and creative protests. Nag-evolve ito para maging mas relatable sa mga kabataan, pero minsan ay nawawala na ang lalim, kaya't mahalagang panatilihin ang balanse, makabago pero makabuluhan. Totoo naman yun, di ba? I think napansin niyo naman din. Dati sobrang formal, may parada, may speech ng mayor, may mga banda, flag racing. Pero ngayon parang mas diverse siya di ba? Yung may paraan ng pagdiriwang, mas nag-evolve siya kumbaga. Like, meron na ngayon mga digital campaigns, yung mga online exhibits, meron yung mga gantong live talk, parang usap-usapan tungkol sa mga gantong topics about araw ng kalayaan. So, mas accessible siya. Pero minsan kasi nagiging surface level yung celebration. Post ng bandila sa feed, tapos Happy Independence Day, tapos parang wala na. Parang yun na lang, yung magpo-post na lang sila. Hindi talaga nila sinasabuhay. So, hindi na masyadong binibigyan ng bigat at yung pinagugatan ng araw na to. So, parang hindi na masyadong binibigyan yung halaga. So, tama naman yung sinabi mo, Justin, na yun nga, yun noon, may yung ngayon, meron yung mga spoken word poetry, yung mga TikTok vlogs, and yung mga meme cultures nga yung sinasabi nila, yung mga joke-joke. Pero kahit bagong format na, parang hindi nyo ba napansin, parang may disconnect minsan. Yung parang hindi mo parang nararanasan minsan yung Independence Day. So, hindi dahil like boring yung kasaysayan natin or something, sobrang talaga ng kasaysayan natin, pero kundi yung parang hindi ito na ipapakita sa paraan na nakaka-relate sa kabataan, di ba? Napansin nyo ba yun? Yung hindi nakaka-relate sa kabataan yung nagiging paraan ng spread ng information about Kalayaan Day, Araw ng Kalayaan, and minsan parang disconnected pa yung kabataan sa kasaysayan. So, may suggestions ba kayo or like any ways kung paano natin kaya silang like mahikayat or like maging interesado or involved pagdating sa Araw ng Kalayaan? So, isang sagot na lang. Sino kayang gusto magsagot? Sige, Ate Rhea, sige. So, throughout the evolution of the Constitution of the Philippines, may iba't ibang pamamaraan paano makamit yung kalayaan noon. And we're happy na yung Constitution natin ngayon is giving us many opportunities to spread and to avail freedom
through any platforms. Dito sa amin, yung mga SK officials namin, sagawa sila ng a program for all youths to be involved. May mga iba't ibang may iba't ibang propaganda, may mga esports, yung talagang yung physical sports, yung may mga larong Pinoy, ganun, para ma-involve yung mga kabataan sa sinasabi nating Independence Day. Ito yung pagiging malaya sa ano man yung pagiging yung saan tayo nakakulong sa sarili natin ba ngayon, or hindi naman dahil sa isang word kalayaan, hindi natin siya masasabing kalayaan lang ng bansa, kalayaan lang ni kalayaan lang ni sino man. Ito ay yung nagsisimula sa ating sarili. So you need to be free and showcase our yung skills natin sa ating society. And ayun, makihalubilo ko sa mga kabataan. And ito yung isa sa mga ways na ginawa dito sa aming localities. Yes po. So, remember, just I'm going to add on again, just like what I said earlier. Now that everybody has the opportunity to, I want to have a call to action and ask everybody to just get out of their comfort zone and just experience araw ng kalayaan for what it is, and just enjoy remembering the past and honoring our heritage. But now, let's go on to the future. So, have any of you guys ever thought about what you would want to pass on to the next generation? Like, if we fast forward 100 years from now, what message could you give to the youth 100 years from now? If you could have one message about freedom and education, what would it be? Oh no, both Kuya RJ and Kuya Akim want to answer the question. Ay, okay, sige. Kuya, let's go. Sige po, RJ. Final question na po. You got this. Thank you. Sorry for your offering. Well, I think looking back into my grade 9 life, it was 2022 election. If I could remember it clearly. It was 2022 election when there was scarcity with right information during that time. Rampant masyado yung fake news spreading ng maraming tao, but I was one of those people na lumaban para sa tamang impormasyon, and I was one of the member ng isang NGO sa aming community, na naging malaking NGO na rin siya ng bansa, and I was part of them. I was just 16 years old at that time, but I saw many people, many young individuals na naging matapang, naging makabuluhan yung movement na ginawa just to fight through what is right for our country. And I think even up to this day, I would want to say na fight for what is right, be brave, and know that what you are standing for is for your country and for your community. In the next 100 years na sinasabi natin, I think mas gusto kong makita silang mas maging matapang sa pakikipaglaban, sa pakikibaka kung ano yung tama at kung ano yung dapat para sa ating bansa. And I want to see a country that is more evolving into listening to the young generation. Kasi I believe that totoo talaga yung kabataan ng pag-asa ng bayan. But if we learn to listen to them, if we learn to grow with them, then the young people will really generate our. Thank you po, RJ. So, because everyone naman deserves a chance to share, kasi this is going to be our last question. How about let's have everybody share their answers, but we do have to keep it short because of time. Let's start with Kuya Akim kanina. Sige, ayan. Salamat. So, nariyan ang kasaysayan upang ibahagi sa atin kung paano na kami ang kasarila na isang bansa hanggang sa kasalukuyan na patuloy pa rin natin ipinaglalaban. Sabi ating kalayaan, hindi lamang ng isang bansa, maging ng ating mga sarili sa mga maling informasyon natin nakukuha sa araw-araw na pamumuhay, sa diskriminasyon o sa maling pananaw na ibang tao tungkol sa usapin na kung ano mag-issue na kaharap o kinasasangkutan ng ating bansa o ng mga isa sa atin. Kaya gusto kong sabihin sa mga kabataan, sa mga susunod na henerasyon na mahalaga na matuto tayo
sabi nga ni Adi, kaya matuto tayo ipaglaban natin sarili, matuto tayo ipaglaban ng ating kasarilan o kalayaan sa tamang paraan na siyang hindi natin nahihirapan ang karapatan ng ibang tao. Higit sa lahat, matutunan din natin na tumindig hindi para sa ating bansa, hindi lamang para sa ating bansa, hindi lamang sa ating pansariling interes, kundi para na rin sa nakararami na hindi mahalaga. Hindi tama ang pagturo ng isang bagay sa personal na interest lamang, kundi mahalaga na tingnan natin hindi lamang ang pagtanaw sa ating sarili, pagtanaw sa ating komunidad, na handa nating tulungan sa anong oras sa oras ng pangangailangan. At sa kasalukuyan, ang kasaysayan natin na siya ang magsasabi na hinggil sa isang usapin na siya dapat mapupusan o mapagtuunan hindi lamang natin kundi maging ng ating ng ating lipunan. Kaya't mahalaga ang pagkakaisa at sa pagsusulong ng isang bagong Pilipinas na siyang lagi natin hinahangad at kasalukuyan na hindi tayo natin nakakapunta. Kaya't mahalaga ang pagkakaisa na siyang ating panghawakan na makamit ang tunay na kalayaan na siyang ating naasam noon. At panghuli, huwag nating hayaan ang pagkakamali ng nakaraan na nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan ay may pamana pa sa hinaharap ng mga kabataan. Maraming salamat at sige, sunod ikaw, Rhea. So, siguro 100 years from now, itong yung life natin is siguro magiging instrumento or magiging medium sa mga future leaders din natin, yung mga youth leaders. Di natin alam kung ano nang tawag sa kanila after 100 years. Siguro laman na tayo ng history class nila, ano ba? Na may isang programa pa lang nagtataguyod ng iba't ibang usapin, pagpuksa ng iba't ibang issue, and nagbibigay ng boses sa bawat kabataan na makibahagi, 'di ba, sa mga kasalukuyang nagaganap dito sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas kundi worldwide. Siguro yung magiging advice na lang siguro, or ano yung masasabi ko kasi nasabi na nila kanina. So we just have to make it shorter na ano na lang, keep your decision more righteous. Kasi sabi nga ni Kuya Akim, yung kaya nga may history tayo para yung mga nagawa ng past, hindi na natin ma-apply pa in the near future. So bilang isang kabataan, gawin niyo yung tama at sa tingin niyo yung talagang tama para maiwasan natin yung mga maling decisions sa life and do good and always strive for success and grateful in life. Thank you po, Ate Rhea. Okay, next is Marcus. It's a short and sweet answer. Okay, so sa inyong kalayaan, huwag niyong kakalimutan na meron itong kaakibat na responsibilidad, and use it not just for yourself but for others and para sa bayan natin. And yung edukasyon din yung susi para magamit niyo ang inyong kalayaan ng tama at may katarungan. And our future is in your hands, so never let the sacrifice of the past go to waste. Yun lang po. Okay, so unfortunately, because of time restraints, we are going to have to do our final answer. So how about let's give it to Levin to close out the show before the synthesis. Ako yung panghuli. Sige, sorry na lang dun sa mga gusto sanang sumagot pero hindi nakapagsagot dahil sa oras natin. Pero siguro in 100 years, gamitin niyo ang edukasyon para magtayo. Hindi yung umangat ng mag-isa. Yung like, sama-sama kayong tatayo, sama kayong aangat. At sana sa panahon nyo, hindi yung tatanungin ko, hindi nyo kailangan tanungin kung like pantay ba yung mga karapatan, pantay ba yung kalayaan. Dahil sana yung sa time na yun, parang yun na yung normal Sana yung sa time nyo, parang yun na yung normal, yun na yung like standard na nangyayari, yung pantay-pantay lahat, pantay-pantay na kalayaan, pantay-pantay na
karapatan, yung accessibility nila, lahat sila pantay. So, yun lang naman and bilang like patapos natin since oras na rin naman sobrang medyo overtime na tayo. Sana marinig nila yon and habang nagbabago ang mundo, dapat hindi mawala yung espesyal na like kalayaan at edukasyon. So, sana kahit simple ang podcast lang, yung simple yung usapan lang na to, maipasa natin yung ideya na kalayaan ay hindi lang isang araw sa kalender. Pero isa tong araw-araw na pagsasabuhay, yung pag-unawa, pagkilos at pagmamalasakit. So, mag-move on na tayo sa synthesis since yun na nga, medyo maiksi yung oras. Ang dami pa sana natin mga questions na maganda rin sanang sagutin pero hindi na natin talaga na kaya yung oras. So, let's move on kay Zian for the synthesis na episode. Okay, so napag-usapan natin na yung kalayaan is in educational terms is yung parang nagbibigay ng way para sa kalayaan, and discuss din natin kung paano natin mahihikayat yung mga estudyante sa pamamagitan ng paggamit ng ng edukasyon sa kalayaan, and kung paano natin sila mas mapapa-engage more sa sa pag-apply ng mga knowledge na natututunan nila. And laging tatandaan na maging mapagmatyaga at huwag kalimutan ang kalayaang tinatamasa nyo ay bunga ng dugot, pawis ng mga nauna. Gamitin ang edukasyon hindi lang para sa sarili, kundi para sa kapwa at bayan. Ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang kumilos para sa ikabubuti ng lahat. Thank you, Zian. So, let's move on naman kay ito na, bilang patapos na natin si Ate Daisy, ang magtatapos ng lahat. Kung tayo magtatapos talaga ng lahat. Go, Ate Guys. Daisy. Para po sa ating announcements, kung nais pong balikan at nais pong manood muli ng aming episodes, Kalambag po every Saturday, 1 to 2 p.m. Papanood po ito sa YouTube at Facebook Kalambag. Into site Sean Alna every Wednesday, 2 p.m. Senior C, Adult Learning Education, devotes to the framework of life and learning every Saturday, 7 unang malaya, katarungan ng mga tao. Huwag palampasin ang buluhan. Kaya ito, makikita at makibahagi sa pag-ilay sa kabugan ng tunay na kakayahan sa kasalukuyan. Kalayaan hindi lang mula sa dayuhang pananakop, kundi mula rin sa diskriminasyon at kawalang katarungan. Dahil ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagkilala sa karapatan ng bawat isa. Ang tunay na kalayaan ay para sa lahat. Hanggang sa muli, ito po ang kalampag at ang pagkakataan. Bye. Bye-bye po. Thank you for watching. See you next episode.